What if magbiyahe tayo sa Aurora? 3 days, 2 nights, ano, tara? Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I've always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid of a little weather. We can make it together. When I tell you that I got you, and I'm here rain, sleet, snow, whatever. Minsan backrider, minsan Hi guys, I'm back. Just temporarily back, I guess. So ayun na nga, a lot has happened since 2025 and riding had never been part of our priorities. And since we finally got a chance na overnight ride, kasi 2 nights nga, di ba? Eto na, samahan niyo kami magbiyahe sa favorite naming province. Actually, itong lakad na to was just discussed but was never fully planned. Accommodation, itinerary, lahat wala. Kati lang ng kamay ni Pangit sa pagpiga ng throttle at kati ng puwet kong umangkas ang baon namin dito. Well, I'm not gonna bore you with lots of chika ng mga panahong missing in action tayo. Ayan, nabubulol pa nga tayo. It's really been a while. Because it may take some time. Kaya let's just focus on what's more important here. Yung makapag-online detox tayo. So, going back, papunta tayo sa Aurora from Tarlac and magsisilex tayo. Kita nyo naman, tirik na tirik yung araw. Lunchtime kasi yan. Tapos, as usual, pantabang ang daan natin. Then, we decided to go straight sa newly built Casa de Familia's place ng mga kaibigan natin sa Maria Aurora. And blessing kasi ng Casa this day and advance anniversary celebration din ng Mamo Sai at Papa James namin. Tsaka andun din yung mga kaibigan namin from Manila and Pangasinan. Pagdating namin sa Casa, syempre lumaps muna tayo kasi yung gutom natin galing sa Tarlac na isadsad lang natin hanggang dito sa Aurora. Tapos nag-finding Team Bulalo at NMAX Group Pangasinan na tayo dito. Nakailang ikot po kami umakyat kami. Opo, pag-akyat namin, sabi baka nasa baba, umikot po kami sa baba. Tulong-tulo. Umakyat na naman kami hanggang dito. Kanina pa po kayo dito? Mga siguro wala pa kami ng oras, mga 40 minutes pa lang. Eh di ba nagsalubo tayo kanina? Opo. Yun lang po yung punta natin dito. At dito na kami diretso. Doon ba? Hindi para maano naman, magbulong ka lang ng paano, patawag ng tubig. Sino? Wala na. May finding timbulalo kami ha, finding MGC. 7 minutes? So ayun, pagdating namin dito sa ilog, mabilis ang babad lang. Tapos bumalik na din kami sa Casa and doon tayo nag-overnight. Syempre, no more videos kasi bonding time with the group na. Alam nyo, hindi ko alam kung anong tawag dito sa ilog na to, pero dito to banda sa may Ascot Bazal. Napakalamig ng tubig, sobrang nakaka-refresh sa totoo lang. And dito din pala mag-start yung 3 days namin puro malamig ang tubig sa pagligo. Okay, day 2. Mga 7 a.m. na yata ako nagising dito kasi mga 29 hours na din akong mulat. Actually, kami more than 24 hours ng mulat bago nakatulog. Well, nag-almusal muna kami, then mga around 10:30, umalis na din kami dito sa Casa. By the way, kung naghahanap kayo ng boarding house near Ascot Bazal, please visit nyo lang yung page sa Facebook na Casa de Familia's Place and ilalagay ko na lang din yung link sa description for inquiries. And shout out, of course, Mamo Sai and Papa James ng Jumeirah Shop Riders Camp sa Aurora. Maraming salamat as always sa pag-ampon sa amin dito sa Aurora. Ilan na lang kaming naiwan dito sa Casa kasi nauna na yung mga kasama namin lumabas at kikitain na lang namin sila. Kasama na lang namin dito si Papa Anong tsaka si Papa D. Si Papa Sunday naiwan na dito sa Casa at pabalik na din siya sa Manila. So ayun, like I said, wala naman kaming plano dito talaga. At since mamamasyal daw ang Team Pangasinan sa Dibut, syempre unang tanong namin kung madami pang rough road. Tapos sabi nila konti lang, kaya ayun, sumama na din kami. Papunta na kami sa bayan dito and may nadaanan kaming X-Max group. Nag-ride safe pa nga sila. Hey, pals. Char. Sa bayan namin kikitain yung mga kasama namin kasi may pinagawa sila saglit. And syempre, pagas muna din bago tayo makapunta kung saan-saan. Lalo na first time din namin puntahan yung Dibut. Narapurog ah. Oo. Bakit merong pamingwit dyan? So after naming magpagas, dumiretso na kami sa San Luis. Then pumasok sa may barangay Nonong Senior ba tawag dun? Basta. Doon kami dumaan papuntang Dibut. Medyo mahaba tong video na to kasi hindi ko pinatay masyado yung camera kaya di ko alam ngayon kung ikakat ko ba siya or bilisan ko na lang yung clip para at least makita nyo pa rin yung daan. Kung napansin nyo yung intro natin, may mga rough road. Well, dito na yun. Medyo masikip at matarik na daan, tsaka rough road gaming, tara?
Ito na. Dito na nag-start. Mga ano lang. Yeah. Alam niyo, sa totoo lang wala akong idea sa pupuntahan namin dito. Hindi pa ako nakapanood ng video papunta sa D-Boot. Hindi ko alam yung dadaanan namin. Hindi ko alam yung itsura ng D-Boot. Well, tanggalin ko na lang yung background music. Nanawa ako. Tsaka para ma-feel nyo din naman yung talagang biyahe. Hindi yung puro fast forward tsaka background music lang. Nung ride namin na to, kami yung nasa tail and nakakatuwa yung mga kasama namin kasi although kahit makikita nyo sa video na nauuna sila at naiiwan kami, lalo na kapag yung ganitong akyatan na rough road, humihinto talaga sila at hindi sila umaabante hanggat hindi nila naririnig si Bruce. Kapag kasi sa mga ganitong akyatan, wala namang problema kay Bruce, malakas naman siya sa akyatan. Pero kapag yung mga ganitong masikip yung daan, medyo syempre kalma-kalma lang tayo kasi mahaba si Bruce, kita nyo naman. Pwede pa nga kami mamasada dyan sakay pa kami isa, tas biyahe kami Cubao, ganun. Etong si Pangit kasi maalaga yan sa motor. Kapag yung ganitong mga rough road yung dinadaanan namin, syempre mapuputikan siya, madudumihan siya. Tapos syempre may mga bato-bato, ganyan. Kapag tumatama yan sa ilalim ni Bruce, kinakausap niya yan. Kinakausap niya, nagsosorry siya, ganun. Kaya talagang maalaga yan sa motor. Kaya kapag ganitong mga rough road na talagang kalma kami kung kalma. Hindi pwedeng bara-bara. Tapos ako syempre, well siguro, trauma na din sa mga dating ride na sa mga lupa na dudulas-dulas, ganyan. Kaya kapag ganitong mga rough road, talagang gustong-gusto kong bumababa. Mas gusto ko na lang maglakad kaysa dumagdag pa sa bigat na dala ni Pangit. Kasi yung bigat ko na nga, tapos sasakay pa ako. Tapos yung dadaanan namin, ganito, bato-bato. O diba? Bigat pa naman ni Bruce. O eto, kalupaan session na naman. Alam nyo, buti na lang talaga, hindi umulan nung gabi bago tong araw na to. Umulan naman pala sa may Maria Aurora, doon sa pinagstayan namin nung gabi bago to. Pero dito, mukhang hindi naman umulan. Kaya maswerte pa rin kami kasi good luck talaga. Kung umulan man dito nung gabi, ay nako, yung kalupaan. Hi. Alam nyo, lagi ko sinasabi kay Pangit na kapag gamit namin si Bruce, gustong gusto ko siya kapag yung takbo niya mabagal lang. Pero alam niyo yun, ayoko yung ganitong takbo na mabagal yung nasa kalupaan. Kasi yung bangs ko lalo siyang nagiging kulot. Ang ganda kasi ng tunog ni Bruce kapag yung mabagal lang yung takbo. Pero pag yung medyo mabilis na, siguro dahil na din sa wind noise, sa helmet, hindi ko na din siya masyadong pansin. Kaya kapag mabagal, doon ko talaga mas na-appreciate yung tambutso ni Bruce. So since wala tayong background music o mga hanash habang nag-video dito, why not mag-chikahan tayo ng very light? Alam nyo, nakakatawa yung mga nagko-comment, nagme-message, nakakausap natin, lalo na sa mga paps natin dyan from Food Panda at Grab, na bigla-bigla na lang magtatanong ba't hindi na daw tayo nagpo-post or nag-upload ng video. So, ayun na nga, kung naalala nyo, 2024 hindi na din tayo masyadong nakaka-ride dahil sa mga unfortunate events na nangyari. We ended our 2024 and started 2025 with sad news na it would be our last working month sa previous company namin. And the rest was history. Ay, taray mo ka-history. Anyway, last year nawalan kami ng work and kahit hindi prepared, sumugal kami sa paghahanap ng work from home na although may idea kaming mahirap daw makahanap, trinay pa din namin. So within those months na unemployed kami, nakapag medyo camping naman tayo sa RTC sa may Baag, mga twice yon. Tapos ride sa Bolinao kila Papaanong sa Verlings Beach Resorts noong anniversary ng GNT. So kung pupunta kayo sa Bolinao at naghahanap pa rin kayo ng accommodation, you might wanna check their Facebook page and inquire na lang kayo doon. Sabihin nyo lang, nalaman nyo yung place nila sa akin para taasan nila lalo yung rate nyo, charing lang. Lagay ko din sa description yung Facebook page link nila. Pero wait, cut muna natin yung chikahan. Panoorin muna natin tong struggle natin dito para malaman nyo din kung bakit ayaw ko sa mga rough roads. Sobrang loose niya.
So, dito sumakay na ako kasi medyo keri-keri naman na. Pero, syempre, dahan-dahan pa din tayo. Medyo malayo pa lang napansin na namin na nagbagal yung mga kasama namin. Kaya of course, naisip na din natin na meron pa palang kasunod to. Syempre, ayun na, baba na naman tayo. Tsaka natin maiisip na, but wait, there's more! Oink! Nasa loob. Minsan backrider, minsan tagahila, tagasalo ng motor. Pababa kasi yung daan, tapos tingnan nyo, kung mapapansin nyo, talagang gumigilid yung gulong ni Bruce. O, diba? Ganun video to bangas. Minsan backrider, minsan runner. Napalaban si Pangat pa tsaka si Bruce. Wala pa naman tayo to. Nabitin na pala yung sinasabi ko dyan. Pero siguro sinasabi ko dito wala kaming dalang tubig. So ayan, semento na. Last na talaga yon. Malapit na rin kami sa Dibut Beach ng mga panahon na yan. Well, nasa na nga ba tayo? Pagkatapos ng anniv ride namin sa Bolinao, nung mga panahong pasok na kami sa kakahanap ng work from home, biglaan din yung pagsama namin sa Marinduque. Yes, nakapag-roro na din tayo sa wakas. May mga iyakan sa daan pa nga nangyari nun kasi nagkakadepresan at mahirap nga talaga makahanap ng work from home. Tapos nung nasa Roro na kami, bigla ako may na-receive na email about a client interview, so medyo nabuhayan tayo nun. And ayun, pag uwi, interview, then yun, nakakuha na din tayo ng part-time lang sa wakas. But of course, hindi pa tayo fully happy kasi kailangan syempre, dalawa kami makakuha ng work, diba? Tapos next rides namin, puro short ride lang to Monasterio, praying na makakuha pa din ng work. Then the next Thanksgiving naman na kasi dalawa na kaming may work. Okay, wait, commercial. Nakita na namin yung Dibot Beach ng mga panahon na to. Yun yung tinuturo namin. Going back, 2026 came and around January, nakapag-ride tayo sa LU. Overnight yun sa Acapulco Beach with GNT. Technically kami lang nag-overnight kasama si Papa Jem, si Ate Beb, tapos si Madam Kat nandun din. At finally, na-meet na din namin si Mira that time. Kasama namin nag-ride si Ate tsaka si Kuya, tapos umuwi sila din. Bumalik din sila, nakasasakyan sila kasama yung GNT to celebrate January celebrants. After noon, nag-short ride lang tayo sa Mayantok during Holy Week, tapos biglang nagkabudulan at biglang nakaakyat ng Baguio. Tapos nagkape lang, bumaba din kami agad. Then last ride namin before to yung pina-PMS lang natin to si Bruce sa Yamaha Cabanatuan. Then may side trip sa Secret, syempre di ko sasabihin. At ito na nga sa Aurora. Ayun lang, yun lang naman yung chika sesh natin. Pagod na ako magsalita. Background music, pasok. O akala nyo dancing queen, no? Pati ako naloko I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flame by the light. I'm going away, I'm going away.
kamay ko. Yan o. Dagat yung punta natin to. Yan. Yan. Maganda na dyan. Ah. Sige, tandaan. Ate. Sige, Bob. Yan na. At finally, nakarating na rin kami dito sa may Dibut Beach, sa mga part na may mga accommodation. Pero, ewan ko, lumagpas kami dito, tapos umikot lang din kami, bumalik kami. Tapos, naghanap ng pwedeng kubo na pwedeng pagtambayan. Kaso, ending, nagtambay lang kami sa may tindahan, sa may kubo, tapos nag-soft drinks lang, tapos umalis na din kami agad. Actually, hindi kami nakalapit sa dagat. So, ayan, sightseeing lang talaga. Tapos, actually, maganda naman talaga yung yung Dibut Beach. Na-appreciate ko siya kahit na nasa daan lang kami, nakita namin siya. Ang ganda. Pero, yun nga, hindi kami lumapit sa dagat, hindi kami nagtagal doon. Talagang pagkapahinga lang kasi masakit na kami ng mga kasama namin. Tapos, bumalik na din kami at kami, papunta na kami sa Baler. Tapos, ang Team Pangasinan magstay naman sa Dingalan. Semento na dyan? Ito na nga, pabalik na tayo. At habang naglalakad ako dito sa part ng Mabato, kasi medyo nauna si Pangit dahil nga mahirap yung daan dito. Kalain mo yun, sa kalagitnaan ng kabuntukan, meron bigla-biglang sisigaw. Sila ano? Maganda sa baba. Ay, sila kuya Tano. Akalain yun, dito pa kami nagkita ng mga kaibigan namin. Mga pagala talaga eh. Kaya kayo. Mahirap ang daan dyan ha. Mas mahirap. Muntik na nga kami sumubsob kanina dyan eh. So ayun, pagkatapos ng mabilisan chika, nagbiyahe na rin kami palabas ng Baler. Hindi ko nga alam kung talagang Baler ba yung nilusutan namin, pero parang gano'n na nga. Tapos doon na din kami naghiwalay sa highway. Kami dumiretso na ng Baler at naghanap kami ng tutuluyan muna. Kasi nga wala talaga kaming accommodation na na-book bago kami nagbiyahe dito. Shout out kay Papa Ryan, pinapakamusta ka nga pala nitong puno mo dito sa may Yellowfin Restaurant. Actually, nag-ikot-ikot na kami sa Sabang bago dito, pero narating namin sa dulo pero wala talaga kami nagustuhan na pwede namin pagstayan. Gutom na kami ng mga panahon na to, pero syempre kailangan natin makahanap muna ng accommodation. Nagtambay kami dyan sa may tindahan, sa may kanto na yan, tapos biglang naisip ni Pangit na pati namin try kontakin yung sa may Hacienda Amelia. Alam nyo, para kaming tanga, nakaupo kami sa may sahig, sa labas ng tindahan. Pero maswerte kami kasi pagka-contact namin sa Hacienda Amelia, meron available na pwede kaming pagstayan. Talagang gusto namin is Kubo type. And then, matagal na rin nasa bucket list ni Pangit yung Hacienda Amelia, and swerte talaga at merong available na accommodation doon. So, yun, biyahe kami ng 11 to 40 kilometers from Baler to San Luis, Aurora. Actually, madali lang siyang puntahan kasi pag galing kayo sa highway, meron lang kayong lilikuan na kanto, and then dire-diretso lang yung daan. Literal na diretso lang hanggang may paakyat, tapos pakaliwa, then gate na siya agad ng Hacienda Amelia. At ito na nga, nandito na kami sa Hacienda Amelia. Pumunta kami dito, wala kaming kadaladalang pagkain, tubig, wala. Mas prioritize kasi talaga namin na makahanap ng tutuluyan kesa sa pagkain. Well, as you can see, ang lawak ng parking space nila dito. So if you're gonna be coming here with a crew, I don't think there's gonna be any problem with that at all. Why, Shala, English yarn? So ayun, pagdating namin dito, check-in muna, fill out ng information, payment, and then konting discussion about the rules. Napaka-welcoming nila dito and very accommodating. Well, actually, dun pa lang sa part na nag-i-inquire kami over the phone, ramdam na namin na mababait sila dito. Nyo po, magkano po ang labor dito? Pagpapagay ng bahay po sila. Kapag po may APR, hindi na po dapat ng Aurora, may 50 po sila. Ang tagal ito po sa Aurora, mandatory po yung ID po natin para makalistay po ito. 200. So ayun, dinidiscuss ni ate dito yung day tour rate. So basically, they also offer day tour here, not only overnight. And then, one of the perks of being taga Aurora is that discounted yung day tour rate. You just need to simply bring a valid ID so that you can avail of that promo. And pasensya na, medyo maingay yung audio natin dito. Tumatama yata yung stick sa helmet ko, kaya ang ingay.
Ano dala mo yung rugby? Ako nag-rugby. Why, huwag kayong ano dyan, hindi kami nagra-rugby, no? Nasira kasi yun sa ilalim ng sapatos namin, kaya bago kami pumunta dito, bumili muna kami ng rugby sa may hardware na daanan namin. Ay. So ayun, 150 steps daw yung papunta sa may view deck. Pero syempre, mga baboy, mahirap na baka mag-overheat. Good luck talaga. Pass kami doon. So ito nga pala yung nakuha naming accommodation. Duplex type siya na kubo and may sarili siyang CR. And then good for 3 to actually. But we just got it on a discounted rate. So for the actual rate, please check nyo na lang sa Facebook page nila or directly contact them for inquiries. All of their units here are non-air conditioned. So if you're not comfortable na ventilador lang, maybe this place is not for you. Dalawa yung fan. Oo. Ay. Kusina po, tapos pwede na po kayo kusina sa dulo. May extra charge pa po pag magluluto. May, parang extra Charge. charge pag magluluto. Ay, wala po. na po. Pwede na po naman lahat ng pari po tubig. Pagkain nyo na lang naman po yung bibig. Ah, okay. Sige. Yung wifi po pa naman. Ay, hindi ko pa po na-try. Ay, Pinicturean ka na po. Apa. nakalimutan ka na. Tingnan mo. Ay, yung susi po. Susi po. Ma'am, yung susi po ay may rent po siyang 200. Pero Apo. kinabukasan po, babalik din naman po may namin yung deposit. 200. Pagbalik niyo po na susi. Okay, sige po. Wait lang po. Well, wala naman masyadong ganap nung pagdating namin dito. Nung nakasettle down na kami, lumabas lang kami para bumili ng drinks, ng kung anumang mga kailangan namin. Take note pala, pag baba nyo galing dito sa may Hacienda Amelia, meron kayong madadaanan na maliit na kanto. And then, after nung kanto na yon, meron kayong makikitang mini grocery sa left side and mababait yung may-ari doon. Actually, yung isa nga doon si tatay, siya rin yung nagbabantay dito sa Hacienda kapag gabi. Dito pala sa Hacienda, wala silang restaurant na available, pero meron silang nire-recommend na food delivery service, which is the fast food delivery service. And nakapag-order kami dito from Baler and dineliver pa dito sa El Pimentel sa San Luis, Aurora. If you're wondering kung magkano yung delivery fee, mga 200 pesos siya and sulit na din siya. To think na malayo siya, well, hindi naman totally super layo. Pero considering na mga more than 10 kilometers away ang Baler dito sa San Luis, sulit na din siya. It's really not bad at all. Pero kung meron kayong extra, of course, you may wanna add a tip for the delivery rider. Nagrarugby ka dyan. Utang, bukaan yung sapatos natin eh. Hawakan mo ito mamaya. 5 minutes sapakan mo. Yung sapatos namin bumuka. Yun dun sa kanina sa ano. Dibot. Dibot. And after nga namin mag-rugby, this is how we ended our first day here at Hacienda Amelia. So pagising namin kinabukasan, nagkape lang kami tapos chika-chika kila ate and then nag-decide kami na puntahan yung isa sa dalawang falls na pwede nyong lakaran dito sa loob ng Hacienda Amelia. Pareho lang naman siyang malapit lang pero syempre mga baboy ayaw sa mga medyo mahirap na daan. Kaya ito yung pinili naming puntahan kasi mas malapit lang daw siya at saka mas madaling puntahan. Yung lakad namin dito papunta sa mini falls mga 5, 6 or 7 minutes pero kasama na doon yung mga stop namin habang nagchichikahan, yung picture taking and yung pag-appreciate ng nature kasi napaka-peaceful, ang tahimik. Nature's lullaby, sabi nga nila. O siya, di ko na kayo masyadong chichikahin dito. Lakad na tayo papunta sa mini falls dito sa Hacienda Amelia. Ang dami yung dati ng tubig. Ang dami yung dati ng tubig. Tapos parang inong nila. Yung may itong puno na kapangit. Layo pa. Hindi na ako bumibili ng ganyan kasi hindi tumatagal sa akin yan. Yan, dala mo? Pag minsan yung bumibili tayo.
Bari-bari apo. Katuro lang eh, no? Excited yarn. Oo, pula siya, oh. Wala yung bato yan. Saka mineral. Dali. Sige. Hindi mabulas lang ito pag basa. Bakit ah? Layo ba yun? Bakit kasi sa bata ka tumagaan? Nakadamalang dito yung bato. Ang ganda. Tututok pa lang talaga dyan. Hindi ka makakalublog. Kasi mababaw lang. Ang pula ng bato, no? Makakaligo ka pa rin dyan. Ang lamig! Ako tinatawad ako magbasa eh. Naglimbat boy. Naglimbat sa niya boy. Ang lamig! Bakit ang sarap? Yan mo sa ano pangit? Yung tawanan kulitan, may signal ba? Ano to? Opo. Tawanan kulitan yung pangalan. Pagkawan at tulitan. Bakit ang sarap maligo? Oo, kaso. Love it! So pagkatapos nating maligo sa may falls, bumalik na rin tayo sa may pool area. Man-made pool ito and isa to sa highlights dito sa may Hacienda Amelia. Kaya hindi natin pwedeng palagpasin to kahit aliping sa gigilid lang talaga tayo kapag ganitong mga swimming. Actually, 6 feet yung lalim nito and ang kagandahan dito para sa mga katulad kong hindi talaga marunong lumangoy, meron siyang shallow ledge dito sa may pool area para makapag-picture pa rin kayo dito sa magandang spot ng pool area. Siguro maganda yung kulay nito ngayon. Maliwanag. And dito na natin tatapusin yung video natin for our 3 days and 2 nights overnight ride here at Aurora. Maraming salamat Hacienda Amelia for the warm welcome, sa amazing stay, and sa wonderful experience namin dito sa place nyo. Thank you so much everyone for watching and I'll see you guys next time pag sinipag ako ulit mag-edit. Bye!